sa pinakadulong bahagi ng baryo kung saan nagtatapos ang daang sementado at nagsisimula na ang masukal na damo at matatandang puno. Nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa matitibay na kahoy at kawayan. Matagal na itong nakatira doon. Tila kasing tanda na ng mga punong nakapaligid dito. Ang bubong nito ay sira-sira na. Ang mga bintana ay laging nakasarado o kaya ay walang salamin at ang mga haligi ay tila nakayuko na sa bigat ng panahon. Sinasabing doon nakatira ang matandang dalagang nagngangalang Aling Ising. Sa araw, kapag nasisinaga ng araw ang paligid, parang walang kakaiba sa kanya. Siya ay tahimik, bihirang lumabas ng bahay at kapag kinakausap, ngumingiti lamang ng bahagya. Minsan ay nakikita siyang naglilinis ng bakuran o nagdidilig ng mga halamang gamot na itinatanim niya sa paligid. Ang mga bata ay pinagbabawalang lumapit at ang mga matatanda ay laging yumuyuko at dumadaan ng mabilis kapag nasa tapat na sila ng bahay na iyon. Ayos lang naman si Aling Ising, sabi ng ilan. Matanda lang at mapag-isa. Ngunit may mga ibang bumubulong ng iba na ang bahay na iyon ay hindi lamang tirahan kundi pugad ng mga nilalang na gumagala kapag nagdidilim na ang langit. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan at maliwanag ang paligid, kinakailangang umuwi ng gabi ang binatilyong si Berto. Galing siya sa kalapit na baryo kung saan dumalo siya sa isang kasiyahan. Ang daan pa uwi ay tatawid mismo sa tapat ng bahay ni Aling Ising. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng mga kuliglig, walang lagaslas ng dahon, at tila ang hangin ay tumigil din sa pag-ihip. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga yapak at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang nasa tapat na siya ng bakuran, sumilip siya saglit sa bahay. Nakita niyang nakabukas ng kaunti ang bintana sa itaas na palapag. May liwanag na galing sa loob, hindi liwanag ng ilaw o kandila, kundi maputla at kulay asul na sinag. Biglang may narinig siyang tunog mula sa itaas. Mahina ito, parang tunog ng mahabang dila na humahampas sa hangin. Naalala niya agad ang mga kwento ng kanyang lolo. Kapag ganyang tunog, may manananggal na nagmamasid at naghahanap ng biktima. Tumingala si Berto at sa isang saglit, nakita niya ang anino sa bintana. Hindi ito si Aling Ising na nakatayo ng tuwid. Ang nakita niya ay katawan ng babae na nakabitin ng patiwarik. Ang mahahabang buhok ay nakalaylay pababa at ang muka ay nakaharap sa kanya. Ngunit ang mga mata ay kulay pula at nagniningning sa dilim. Sa takot ay muntik nang mapasigaw si Berto. Ngunit naalala niya ang mga bagay na itinuro sa kanya. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang kaunting asin na laging dala-dala niya. Bago siya tumakbo, nagbato siya ng kaunti nito papunta sa direksyon ng bahay at bumulong ng dasal. Biglang umugong ang hangin. Narinig niya ang matinis na sigaw mula sa itaas, parang tinutusok ng libo-libong karayom. Mabilis siyang tumakbo palayo, hindi lumingon kahit minsan, hanggang sa marating niya ang gitna ng baryo kung saan may ilaw at mga kapitbahay na gising pa. Kinabukasan, ikinuwento ni Berto ang kanyang nakita. Nagtipon ng mga matatanda at napag-usapan na hindi lang siya ang nakapansin. Ilang gabi na ring nawawala ang mga alagang manok at baboy sa mga bahay na malapit doon. At may isang buntis na nagkasakit matapos makarinig ng mga kaluskos sa kanilang bubong. Nagpasya ang mga tao na gawin ang dapat. Ayaw nilang gumamit ng dahas dahil naniniwala silang kapag ginawa iyon, lalong magagalit ang nilalang. Sa halip, bawat bahay ay naglagay ng bawang sa mga bintana, nagtabi ng abo sa may pintuan at nagdusay ng asin sa ilalim ng bubong. Sinasabing ang mga bagay na ito ay matinding ayaw ng mga aswang at hindi sila makakalapit o makakapasok kung nariyan ang mga ito. Nang gabing iyon,
Muli nilang narinig ang mga ugong at huni mula sa bahay sa dulo ng baryo. Mas malakas at mas matinis kaysa dati. Tila galit at naghahanap ng pagkakataon. Ngunit dahil nakahanda ang lahat at napapaligiran ng mga pananggalang ang buong baryo, walang nakapasok, walang nasaktan at walang nawala. Kinabukasan, napansin nilang sarado na ang lahat ng bintana at pinto ng bahay ni Aling Ising. Hindi na siya lumabas pa. Ilang araw ang lumipas at ang bahay na iyon ay naging mas tahimik pa. Halos parang walang nakatira. Sinasabing hanggang ngayon, kung dadaan ka sa dulo ng baryo tuwing gabi, makikita mo pa rin ang lumang bahay na nakatayo. Kung minsan, kapag kabilugan ng buwan, may nakakakita pa ng maputlang liwanag sa bintana at nakakarinig ng mahinang huni. Ngunit dahil sa mga aral na ipinamana ng mga matatanda at sa mga pananggalang na laging nakahanda, nananatiling ligtas ang mga tao sa baryo. At hanggang ngayon, ang kwento ng bahay sa dulo ng baryo ay nananatiling babalat. Alamat, isang paalala na sa likod ng katahimikan at kagandahan ng gabi, may mga bagay na dapat igalang, katakutan at laging paghandaan.